Dumako naman tayo sa ikalawang aralin. Ang pagsulat ng katinig B, P, S, at Z. Ang letrang B ay sinusulat ng pakaliwang kurbang pababa na sumasakop sa dalawang magkasunod na linya. Ang letrang P naman ay kalahati lang ng sukat ng letrang B. Ang letrang S ay ang pinakamaliit sa pakanang kurbang pababa. Isinusulat din ito ng pakaliwang kurbang pababa. Ang letrang Z ay katulad lang na pagsulat sa pananda ng letrang S. Tumako naman tayo sa pagsasanay. Isulat ang mga sumusunod na salita. Aba, aba. Abe, abe. Iba, iba. Papa, papa. Api, api. Ipa, ipa. Sapa, sapa. Saba, saba. Pasa, pasa. Ang pagsulat naman sa mga tunog na U, Ka, at Ga. Ang U ay isang hindi buong bilog na pabaliktad. Ang pagsulat naman ng katinig Ka at Ga ay kurbang pataob mula sa kaliwa pa kanan. Ngunit ang Ka ay kalahati lamang ng Ga. Muli tayong dumako sa ating pagsasanay. Isulat ang mga sumusunod na salita. Una, una. Upa, upa. Usa, usa. Kaba, kaba. Baka, baka. Kama, kama. Aga, aga. Uga, uga. Baga, baga. Ang pagsulat naman sa tunog na ay. Ang ay sinusulat na bilog mula pa kaliwa pa kanan. Ngunit ang bilog na ito ay may guhit sa looban. Dumako ulit tayo sa pagsusulat ng ating pagsasanay. Isulat ang mga sumusunod na salita. Ay, may, bagay, bagay, sanay, sanay, kamay, kamay, pakay, pakay, agapay, agapay, sungay, sungay, kasabay, kasabay. Ang pagsulat naman ng pantig na inuulit. Ang pantig na inuulit ay nilalagyan ng pamilang na isa sa ilalim ng pantig na inuulit at sa mga salitang higit sa dalawang pantig. Ang pagsusulat ng ating pagsasanay. Isulat ang mga sumusunod na salita. Papasa, papasa. Sasabay, sasabay. Panganga, panganga. Nanaba, nanaba. Babasa, babasa. Ibaba, ibaba. Ugaga, ugaga. Pipiga, pipiga. Sasama, sasama.
Tandaan natin na ulitin natin ang pagsulat sa mga sumusunod na salita upang ito'y ating matandaan.